Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Elly Remolona na mababa pa ang tsansa na magpatupad ng bawas policy rates ang Monetary Board ngayong buwan. Sa isang panayam, sinabi ni Remolona na malabo ang cut rate sa susunod na meeting sa Agosto 15 dahil sa pagtaas ng headline inflation noong Hulyo. Anya ang nakuwang 4.4% headline inflation acceleration noong nakarang buwan ay bahagyang malala sa kanilang inaasahan. Sa kabila nito, hindi pa naman pinangangambahan ng BSP official ang nasabing figura dahil maliit lamang anya ang nailampas nito sa kanilang ceiling. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 4.4% ang kabuang inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo noong Hulyo, 0.7% mas mataas kumpara sa 3.7% inflation noong Hunyo. Sa mga nagdaang meeting, ipinanatili ng Monetary Board ang 6.5% target reverse repurchase rate sa bansa at may mga espekulasyong mababawasan ito sa mga susunod na pulong ng board. Samantala, nang matanong naman kung on track pa rin ang BSP sa target na rate cut, sinabi ni Remolona na lagi silang bukas sa posibilidad ng off-cycle easing. Kung kailan ito may sasakatuparan, sinabi ni Remolona na nakabase ito sa hindi inaasahang paghina ng economic growth, liban pa sa projections at expectations ng patuloy na mababang inflation sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Department of Trade and Industry o DTI at ang Smart Communications Incorporated na bigyan pa ng karagdagang kaalaman ang nasa 1 milyong sari-sari store owners sa bansa patungkol sa digital solutions. Ayon sa Smart, lumagda ito ng isang Memorandum of Understanding kasama ang DTI para suportahan ang Tindahan Mo, I-Level Up Mo program ng ahensya. Gamit ang libreng webinars, layon ng programa na dagdagan pa ang kaalaman ng sari-sari store owners hinggil sa mga bagong digital solution at produkto, financial at marketing tips, maging sa sustinableng kasanayan sa pag-operasyonalisa ng mga tingi ang tindahan. Sa tulong ng Smart, kapartner ang e-wallet platform na Maya, tuturuan ang mga sari-sari store owner kung paano pa mapalalawig ang kanilang kapital sa pamamagitan ng digital products at services, partikular ang Smart e-load. Sa isang pahayag, binalikan ni Smart Vice President Jack Bocalan ang pagiging kapartner ng sari-sari store sa paghahatid ng prepaid load products sa mga Smart subscriber sa nakalipas na humigit 2 dekada. Mula rito, nais-ani nilang suklian ang sari-sari store sa pamamagitan ng pagpapalawak pa ng kanilang mga oportunidad at pagpapaangat sa kanilang mga pamumuhay. Maayon ang inunsad ng DTI ang Sari-Sari Store Advancement Program at tinatarget pa itong palawakin para sa layong gawing mas matatag, innovative at competitive ang sektor sa digital economy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magdadagdag ng ruta ang low-cost carrier na Cebu Pacific sa Oktubre. Ayon sa Gokong Way-led airline company, gamit ang Davao International Airport ay bubuksan na nito ang ruta mula sa nasabing paliparan patungong Don Mueang International Airport sa Bangkok, Thailand simula Oktubre 28. Lilipad ito ng 3 beses kada linggo. Bukod sa nasabing flight, magkakaroon na rin ng tig-3 flights kada linggo sa Katiklan
Palawan at Puerto Princesa ang Cebu Pacific sa Oktubre 20, habang sa Oktubre 29 naman sisimulan ang biyaheng Davao-Tacloban na mayroon ding 3 weekly flights. Sa isang statement inihayag ni Cebu Pacific President Sander Lao ang pananabik sa expansion ng operasyon ng kanilang Mindanao Hub at sa pag-accommodate ng dagdag na travelista sa Pilipinas. Upang makahikayat pa ng mga manlalakbay gamit ang Mindanao Hub, kasalukuyang may alok ang airline company na 1 peso base fare exclusive of fees at charges sa mga bagong ruta hanggang Agosto 15. Ang nasabing promo ay para sa mga travel na naka-schedule simula Oktubre 21 ng 2024 hanggang Marso 31 ng 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano, isa pong maasensong araw sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.